recent Upstate graduate is going viral for the speech that she gave to her senior class, boldly sharing her faith and opening up about hardships in her life. I sat down with her to hear her story. Ito ang parting words ng isang valedictorian at senior class president na si Lydia Owens. At naging viral ang speech niyang ito sa kanilang graduation. At sobrang naggulat ang marami sa kanyang valedictorian speech dahil binanggit niya dito ang patungkol sa kung ano ang rason ng kanyang success sa kanyang journey sa kanyang pag-aaral sa Woodmont High School. Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Ang mga katagang ito ay binanggit ni Lydia Owens sa kanyang valedictorian speech sa Woodmont High School, na kung saan karamihan ng mga valedictorian speech na ating napapakinggan ay may kinalaman sa self-confidence, hard work at marami pang iba. Ngunit kakaiba ang speech ni Lydia Owens. Naging viral ito sa social media dahil kinikilala niya ang ating Panginoong Diyos bilang susi ng kanyang tagumpay. At ang kanyang pinupuri ay hindi ang kanyang mga teachers, hindi rin ang kanyang mga classmates, hindi rin ang kanyang mga magulang, at maging ang kanyang sariling kakayahan, kundi ang kanyang pinupuri ay ang ating Poong May Kapal, ang ating Panginoong Diyos dahil sa kanyang tagumpay. Atin siyang pakinggan, mga kaibigan. When you decide what success means to you, understand that the things you will accomplish in your lifetime do have value. However, your successes are not what make you valuable, because you are so much more than how well you perform. When everything else in my life felt uncertain, the only person that I could depend on to stay the same was Jesus. Napakaliwanag ng kanyang sinabi, mga kaibigan, na ang totoong satisfaction ay makukuha lamang natin sa ating Panginoong Hesus, na dati-rati ay sobrang stress niya. Ngunit kung ating mapapansin, mga kaibigan, si Lydia Owens sa kanyang valedictorian speech ay sobra niyang glorify ang ating Panginoong Diyos. Ito pa, makikita natin dito na ini-interview siya sa CBN News. Atin siyang pakinggan, mga kaibigan. What has it been like, the response, for you to sort of process this massive response? Yeah, I mean, it's been very overwhelming, obviously. I think it surprised me a lot, the amount of people who were so impacted by it. I mean, that's exactly what I'd want to happen. I want people to know Jesus because of what I said, but I just didn't expect it, I guess. And I also have gotten a lot of negative feedback too, but that's to be expected about anything that I say, especially when it comes to talking about like your faith and things, but just very overwhelming and shocking. Dahil sa tragic life ng kanyang nanay, hindi ito ang naging reason kung bakit hindi niya i-glorify ang kanyang Panginoong Diyos. Makikita natin, mga kaibigan, na ang nagtanggal ng stress ng kanyang buhay ay dahil isinuko niya ang kanyang buhay sa ating Panginoong Hesus, na kung ating mapapansin, ang naging driving force niya upang mag-aral ng mabuti ay ang ating Panginoong Hesus, at ang dahilan ng kanyang success ay dahil sa kanyang pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. At siya ay naging inspirasyon hindi lamang sa kanyang mga classmates kundi maging sa buong mundo dahil nag-viral ang speech niya at umabot ng ilang milyon sa social media. At very proud ang kanyang tatay dahil sa ginawa ng kanyang anak. Ang pag-i-speech na nakasentro sa ating Panginoong Hesus bilang rason ng kanyang tagumpay bilang isang mag-aaral. Ito pa ang sabi ni Brian Owens. Well, right after her mom passed away, I talked to the whole family and just said, I don't really know where we go from here. I don't know really what we're going to do, but whatever we're going to do, we're going to do it together. Mapapansin natin, mga kaibigan, na kahit na marami ang pumuri sa valedictorian speech ni Lydia Owens, marami rin ang kanyang mga bashers, katulad na lamang dito. Sinasabi, religion doesn't belong in a public school. Ito pa ang sabi ng isang netizen, if she only knew who and what her gods are, she would not be so cavalier about presenting Jesus as the answer to all our human woes. History is a great teacher. Look into it and understand. Mga kaibigan, marami pa rin ang hindi nananampalataya na ang rason
ng ating pamumuhay at tagumpay sa mundong ito ay hindi dahil sa atin, kundi dahil sa ating Panginoong Diyos. Aanihin mo ang tagumpay kung wala ang ating Panginoong Diyos sa ating buhay. Magiging walang kwenta ang ating buhay. Ngunit bagaman tayo ay hindi mararanasan ang tagumpay sa mundong ito, kung ikaw ay naka Hesukristo, tagumpay na ang buhay mo. Kaya naman mga kaibigan, lagi nating isaalang-alang at isentro ang ating buhay sa ating Panginoong Hesus upang maranasan natin ang totoong tagumpay. Kawikaan 16 verse 3, ipagkatiwala mo sa Panginoon ang lahat ng iyong gagawin at magtatagumpay ka. Mga kaibigan, ang tunay na tagumpay ay makakamtan lamang natin sa ating pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. Ang tanong ay, pinagkakatiwalaan mo ba ang ating Panginoon? Tayo'y manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo sa walang sawa po ninyong pag-aalaga sa amin. Salamat Panginoon sa tagumpay na aming nararanasan, hindi dahil sa aming kalakasan, kundi dahil sa aming Panginoong Jesucristo. Siya ang naging rason ng aming tagumpay sa lupang ito. Tulungan kami Panginoon na laging i-acknowledge ang rason ng aming tagumpay upang hindi po kami maging mayabang, upang sa ganun maiangat ang aming Panginoong Jesucristo dahil siya ang rason kung bakit kami nabubuhay. Salamat o aming Panginoong Diyos sa tagumpay na aming natatamo araw-araw dahil sa aming Panginoong Jesucristo. Purihin ka o aming Panginoong Diyos at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, pagkat ito ay aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.